pag-aralan ho natin yung naging argument or katuwiran ni Brother Efren Dimisa. Inyo po matatandaan yung kanyang mga binanggit hong mga argument ho doon sa tawag niya. Ang sintro naging usapan po namin ay yung Juan 5:18 na talagang naniniwala siya na hindi na kailangan ipangilin yung araw ng Sabat dahil ang Panginoon mismo ay nilabag ito. So napag-usapan po natin doon dahil nga ang sinasabi po niyang punto na nilabag ng Panginoon dahil utos di umano ng Diyos sa araw ng Sabat ay kahit anong gawa, bawal. Matatandaan ho nyo yan, mga kapatid. Kahit anong gawa, bawal. Yun ang kanyang malinaw na tinindigan. Kaya lang sa ating pong paglilinaw at pagtatanong ay bigla siyang bumawi. Dahil bakit anya yung tinutuli araw ng Sabat? So, ibig sabihin, yung kanyang paniniwala na kahit anong bawal, meron palang gawa na pwede. Kaya medyo dalito po doon, siya na rin mismo, sa kanyang bibig na rin ang galing, yung salita, na tinutuli. Gawa din yun At pinapayagan at hindi kasalanan na tuliin ang anak na lalaki sa araw ng Sabat. Para po sa kaalaman po ninyo kasi, isa sa batas ng mga Hudyo, pagmula sa pagkapanganak, sa ikawalong araw, tutuliin yung mga lalaki. So, pagka ipinanganak naman at natapat na ang ikawalong araw ay Sabat, ay no choice sila kundi isagawa iyon. So, ang nangyayari, bagaman may pagbabawal nga sa araw ng Sabat, pero yung pagtutuli ay hindi ibinibiling na kasalanan. Kasi kasama po yun sa mga seremonya na ginagawa sa Israelita o pinatutupad sa panahon ng Israel. Doon ngayon nagkaroon ng kalituhan. Ibig sabihin, hindi pwedeng tindigan na kahit ano, bawal. Dahil nga, meron palang hindi bawal. Kaya kung ang tanong ano ba talaga? Kahit ano bawal o meron pwede. So, hindi pwedeng ikatuwiran kahit ano bawal. Kasi mayroon nga pwede. At itong ilan sa mga pwedeng gawin sa araw ng Sabat ay ating pong pag-aaralan at uulitin ho kahit na yung ilang mga talatang nabasa na po natin. Ngayon, yung ayaw niyang bitawan na salita, yung pong kahit ano bawal. Bagaman sa kanyang bibig mismo nang niya galing, Diyos ang nag-utos na pwede yan So, ang nangyari ho ay walang stand, alanganin. Kahit ano bawal, pero meron palang hindi bawal. Kaya, hindi pa dinindigan yun, mga kapatid, mga kaibigan. Tutulungan na lang po natin ang mga taong may ganong panaipisipan, at lalo na si Brother Efren, na magbulay-bulay, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi kung lahat ng mga tutol sa Sabat ay sasabihin nyo kahit anong gawa bawal, di sang-ayunan ninyo na bawal yung pagtutuli at bawal yung ibang ginagawa ng mga saserdote sa araw ng Sabat, magkakalaban ngayon yung Biblia. So ang Biblia hindi magkukontra, ang utos ng Diyos hindi magkukontra. Kung may pagkontrahan man dito, di yung nag-i-interpret ho yun. Ngayon, nakapokus po kasi si Brother Efren at ang ilan sa Juan 5:18. Yung pong paggamit ko ng salitang katre, mga kapatid, ay hindi ko salita yon. Yan ho ay termino na ginamit po ng iba na pinalalabas na talagang mabigat yung higaan. Kinuha ko lang po yon pero hindi ko paniniwala yon. Kaya kung nanonood si Brother Efren ay Brother Efren alias Glenn Ruidas, ay kinuha ko lang pong salita yon kasi naniniwala ako na hindi mabigat yung higaan ng lumpo na lagi niyang dala araw-araw
doon sa lugar na yon. Ngayon, kung titingnan ho natin, mga kapatid, doon siya nag-focus doon sa pasan. Kung natatandaan po ninyo, yung pasan, yung pagbuhat ng higaan ng lumpo, ikinunik niya doon sa Jeremias 17. May pasan. Wala hong pasang salita sa Juan. Binuhat lang. Hindi lahat ng pagbuhat ay pasan. Mga kapatid, pag sinabing pasan ay talagang trabaho talaga yon. Pero yung binuhat lang at dinala lang, binitbit, ay iba ho ang ibig sabihin. Para maintindihan po natin, mga kapatid, magsisimula po tayo na basahin po yung context ng Kapitulo 5 ng Aklat ng Juan. Babasahin ko po yung Kapitulo 5, talatang 10 hanggang sa talatang 12 para makita po natin ang liwanag dito. Sabi po yan, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat, at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya rin sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ibig sabihin, nagdoon interest nitong mga Hudyo, sino nag-utos sa kanya doon sa may sakit para buhatin? Para doon nila iatang yung kasalanan. Kasi naniniwala ho sila na talagang mali yun, mga kapatid. At ngayon, basahin natin ang talatang 16 hanggang 18. Ito ho ang nakasulat, 16 at 17 muna. At dahil dito, pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Nagreklamo yung mga Hudyo sa talatang 16 kasi maraming bisis nagpagaling ang ating Panginoon sa araw ng Sabat. Ang sagot dito ng Panginoon, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Ang konteksto ng sagot dito ng Panginoon is ito yung ibinibintang sa kanya ng mga Hudyo at mga Parisiyo na kasalanan, yung kanyang pagpapagaling at pagliligtas ng buhay. So, yung tinutukoy ng Panginoon dito na hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama, ibig sabihin, talagang kung titigil ang Diyos sa pakikialam sa kaligtasan natin, sa buhay natin, sa araw ng Sabat, patay tayo, mga kapatid. So, mayroon talagang hindi bawal sa araw ng Sabat. Kaya sa 18, ito na. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinirang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos na sila'y nakikipantay sa Diyos. So dito ngayon ang diskusyon, mga kapatid, kung paglabag ang ginawa ni Jesus o hindi. Tandaan natin, mga taga-subaybay, hindi ang issue dito kung dapat bang ipangilin ang Sabat o hindi. Hindi kailanman. Ang isyo, papaano ang pangingilin ng Sabat? Kasing higpit ba ng alam ng mga Parisiyo o yung tamang pangingilin ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi pinasok dito ngayon yung isyo na wala na ang Sabat. Wala ho doon yung usapan. Kaya nga yung biblical exegesis natin, biblical interpretation, ay nakafocus kung ano ang pinag-uusapan. So dito, wala tayong idea na makikita na pinawalang halaga ng Panginoon ng araw ng Sabat, manapa, nakikipagsagutan siya sa tamang paraan ng pangingilin, hindi kasing higpit ng ginagawa ng mga Hudyo. Ay si Brother Efren Dimisa, alias Glenn Ruidas, ay iniugnay niya yung pagbubuhat ng higaan ng lumpo dito, doon sa Jeremias 17. Yun ang kanyang konklusyon niya, bawal ang pasan sa araw ng Sabat. Kahit anong pasan. Tingnan natin kung paano naging bigay-bawi ang kanyang argument. Bago natin puntahan yung talata sa Jeremias ay nais ko po munang ipaalala, mga kapatid,
doon sa ating mga series ng biblical interpretation. Kung hindi pa ho ninyo napapanood ito, yung biblical interpretation, simulan nyo po sa episode 1, tuloy-tuloy na po yan. At hanggang ngayon, nagpapatuloy po yan. Isinisingit lang natin itong biblical exegesis. Ginagamit naman natin yung mga talatang hindi naintindihan, kailangan ipaliwanag, ipinapasok naman natin dito sa segment na biblical exegesis. Lahat po ito ay under ng programang pag-aralan natin. Okay? Ngayon, ang pag-interpret sa talata ng Biblia, mga kapatid, ay pinakamahalaga yan, yung context, no? Hindi ka pwedeng magtagpi-tagpi ng talata na hindi magkakaugnay. Pag nagtagpi ka ng talatang ibang pinag-uusapan, ikinabit mo doon sa iba naman pinag-uusapan, out of context ang tawag doon. Isa po yung kabawal-bawalan sa biblical interpretation. Maliligaw at maiiba ang mensahe. Mamaya ho ay magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa. Ang pinag-uusapan po kasi doon sa Juan ay yung pagpapagaling ng ating Panginoon at yung isyo na inutusan niya yung pinagaling na buhatin ang higaan. Yun ang bintang ng mga Hudyo na kasalanan yung ginawa ng Panginoon. Kasi nga, nagpagaling sa araw ng Sabat at nag-utos na buhatin ang higaan. Kaya ang tanong niya yon, bawal ba sa Biblia yung magpagaling? Wala. Yung pagbuhat ng higaan, wala rin. Ang bawal, yung magbuhat ka o magpasan ka na may kinalaman sa trabaho. Yun ang pinuntahan ni Brother Glenn Ruidas, Brother Efren Dimisa, sa Jeremias 17. O, puntahan nga natin yan. Yung binigay niyang talata ay 17, talatang 20 at 21. Sabi po rito, at yung isabihin sa kanila, inyong dinggin ang salita ng Panginoon, ninyong mga hari sa Huda at ng buong Huda at ng lahat ng nananahan sa Jerusalem na nagsisipasok sa pintuang bayang ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong magdala ng pasan sa araw ng Sabat o magpapasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Pag sinara mo ang Biblia at itong salin lang na ito ang inyong binagbatayan, tapos ayan, kahit anong pasan, bawal. Patay tayo dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi, iba yung pasan dito, doon sa binuhat na higaan. Mga kapatid, tingnan po ninyo ang konteksto. Napakalayo. Hindi ho pareho ang kontekst dyan sa Jeremias 17 at Juan 5. Basahin ho natin yung Jeremias. Ang konteksto nito, itataas natin sa 19 at hanggang 22. Ilalagtapas natin ng 21. Pero babasahin ho natin yung ang salita ng Diyos para malinaw ho sa atin. Ito ay mababaw na salin, mas madaling maintindihan. Ito po ang nakasulat. Talatang 19, sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa mga pintuan ng Jerusalem, tumayo ka muna sa pintuan na dinadaanan ng mga hari ng Huda at pagkatapos sa iba pang mga pintuan. At sabihin mo sa mga tao, pakinggan nyo ang mensahe ng Panginoon, kayong mga hari at mga taga-Huda, pati kayong mga nakatira sa Jerusalem na dumadaan sa mga pintuang ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kung pinahahalagahan ninyo ang inyong sarili, huwag kayong magtatrabaho o magdadala ng anumang paninda sa mga pintuan ng Jerusalem sa araw ng pamamahinga. Ayun pala naman yung pasan pala nila, paninda, kalakal yon, hindi ho yon higaan nila, mga kapatid. Kaya napakalayong itagni po ito. At ang sinasabihan po dito, inutusan ng Panginoon si Jeremias na sabihin ito sa mga hari ng Huda. Bakit? Tumalikod sila sa utos ng Diyos. Nilalapastangan lang araw ng Sabat. Nagdadala sila ng mga kalakal sa Jerusalem. Ipinapasok po nila doon araw ng Sabat. Sa madaling salita, mahalaga ang araw ng Sabat dito, ang ipinagbabawal ay yung hanap buhay.
Hindi ho hanap buhay ang ginawa ng may sakit doon sa Juan 5:18. Hindi rin inutusan ng Panginoong Hesus na maghanap buhay yung lumpo. Kaya napakadelikado na ikabit mo ang isang talata sa isa pang talata. Ituloy natin ang basa, talatang 22. Ito po. Totoo yan, huwag kayong magtatrabaho o magdadalang ng mga paninda mula sa mga bahay nyo sa araw na ito. Ito rin yung natatanging araw. Iniutos ko ito sa mga ninuno nyo. Yan ho ang paalala ni Jeremias sa mga hari ng Huda na nakalimot sa kautusan ng Diyos. So, yung ikabit mo yan, yung pinagaling, masama yan, bawal yan. Kasi sa Jeremias, out of context po ang tawag po dyan. Negosyo ito, hindi ho ito pagpapagaling ng may sakit yung nasa Jeremias. Kaya napakalayo po. So, tingnan nyo ha, para lalo nating maintindihan. Yung basta-basta ka magtatagpi-tagpi ng magtatahi-tahi ng talata, naku po, ligaw po tayo dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Magtatahi-tahi tayo ngayon ng talata at titingnan nyo kung papayag kayo sa magiging resulta. Ha? Magbibigyan ko sa inyo ng sampol, magtatagni-tagni tayo ng talata at titingnan natin, itatanong ho natin ngayon sa inyo, pati sa mga kanim ng dating daan, kung papayag kayo sa magiging konklusyon pagkatapos natin magtagpi-tagpi ng talata. Una muna, 2 talata lang ito. Sa Juan 11:35, sabi po niyan, tumangin si Jesus. Jesus wept. Umiyak ang ating Panginoong Jesus. Pwede mong gamitin yan. Pwede kang magtanong, kasi yan mahilig magtanong ang mga iba nag-i-interpret niyan. Bakit siya umiyak? Ang sagot, mababasa natin sa Gawa 1:18. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan at sa pagpapatihulog ng patiwirik at pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ang tinutukoy dito ay kamatayan ni Judas. Sa madaling salita, kaya umiyak si Jesus dahil nagpakamatay si Judas. Tanong, tama ho ba, mga kapatid? Hindi ba dapat iauunawain mo ano ang dahilan ng iniyakan ni Jesus? Ang pag-iyak ni Jesus hindi dahil sa kamatayan ni Judas, kundi kamatayan ni Lazaro. Parehong kamatayan yon, pero magkaibang tao. Nakita ho ninyo, mga kapatid, ang panganib sa pagtatahi-tahi ng talata. Ito pa. Ito pa, isa pang halimbawa. Sa aklat ng Job, Kapitulo 1, talatang 6, ganito yung ating mababasa. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsaharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. Dito, yung humaharap sa Panginoon na mga anak ng Diyos, ibig sabihin ito ay sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Si Satanas, kasama rin nila. Sino ho bang Satanas ang kasakasama ng mga anak ng Diyos? Mababasa po natin yan sa Mateo 16:23. Tandaan ho ninyo, nagbibigay lang ho ako ng halimbawa doon sa pagtatahi ng talatang mali. So, kung titingnan po natin, para maintindihan ni Brother Efren Dimisa, na mali ang pagtatahi pag hindi pareho ang context, ito. Yung si Satanas dito, kasama ng mga anak ng Diyos humarap. Malinaw po yan kung sino yan sa Mateo 16:23. Ito ang nakasulat. Datapot lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi mga bagay ng tao. So yung Satanas na humaharap at kasama ng mga anak ng Diyos ay walang iba kundi si Pedro.
Tututulan ba natin yan, mga kapatid? Oh, sabay dugtungan natin ang tanong, gaano ba katagal na tinukso ni Pedrong Satanas si Jesus? Oh, 1:13 ng Marcos. At siya nasa ilang na 40 araw na tinutokso ni Satanas. At kasama niya siya ng mga ganid at pinaglingkuran siya ng mga anghel. 40 araw na tinokso ni Satanas si Jesus. Sino si Satanas? Si Pedro. Ay, mababasa yan eh. Tututulan mo ba yan? Kaya nga, basa. Ay, kagaling sa pagkabisado ng talata eh. Ngayon, ang Satanas na ito, sa Biblia, ay tinatawag na ahas or mandaraya. Ayon sa 12:9 ng aklat ng Apokalipsis. O ito. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis nakasama niya. O kita niyo na. Bakit kaya matandang ahas ito? Ha? Paano naging matandang ahas ang tawag po dito? Eh kasi, ito mababasa po natin. Sa Genesis 3:1, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa atin, kaysa alinman sa mga hayop sa parang, na nilikha ng Panginoong Diyos, na sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alinmang punong kahoy sa halamanan. Yung palang ahas na yan, na Satanas, na walang iba kundi si Pedro, ang tumukso kay iba. Wow! Eh, hindi ba ang galing? O tingnan nyo yung mga exposition, mga Bible exposition. Abay, kagaling magdugtong-dugtong ng talata. Kaya nga, pag may nanonood po sa atin dito, puro kayo daldal, wala kayong talata. Ang gusto niya, basa lang ng basa. Kala na kung kahit hindi walang kinalaman, kahit na walang out of context yan, basta't nagbasa. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag ho ganun ang pag-aaral. May tinatawag na sistema ng pag-aaral ng Biblia. Gamitin natin yung context, syntax, semantics. Di ba? Kahapon, kagabi, nalaman po natin sa pag-uusap ni Brother Paning at Brother Richard yung kahalagahan ng semantics at context. Bukod pa doon sa syntax. Kaya nga may tanong si Brother Richard, ano ang antecedent bago binanggit yung sungay sa ganitong chapter? Mga syntax analysis yan eh. Ano ang Hebrew word ng vision na ginamit sa chapter 8 at chapter 9? Ay, siyempre, hindi alam ni Brother Paning. Ay, hindi niya masagot. Yun ang kahalagahan. Kasi hindi naman Tagalog na nasulat ang Biblia eh. Hindi rin English eh. Babalikan mo talaga sa original. Ang tawag po doon, semantics. Paggamit ng original languages na ginamit sa talata. So yun po ang isa sa mahalaga. Tapos yung context, mga kapatid, yan ang pinaka-importante. Yung context. Sa context, ang pinaka-importanting dapat i-apply, immediate context. Yung kasunod na talata. Pagkatapos, may mga talata naman na hindi gayong malinaw ang immediate context. Meron tayong tinatawag na remote context or historical context. May aklat na pariho ang pinag-uusapan pero magkaibang sumulat. Halimbawa, Jeremias at Nehemias. Magka-contemporary yan. Ang sitwasyon sa Jeremias, sitwasyon din si Nehemias. Kaya yung sa ni Jeremias, na mga pagpapasa ng kanakal, binanggit at mas malinaw ang pagkabanggit po doon sa Nehemias, mga kapatid. Yun po yung mga mahalaga na dapat po natin tandaan. Basta pareho ng senaryo. May mga binabanggit sa sulat ni Pablo na nasa Roma 14, binanggit din sa mga sa unang Korinto 8. Sa Roma 14, binanggit doon yung mga mahihina sa pananampalataya. Binanggit din sa unang Korinto 10, mahihina sa pananampalataya, kumakain ng gulay. Samantalang malakas sa pananampalataya, kinakain ng lahat ng bagay.
Abay, sabi naman ni Brother Puentes, kita mo kahit ano, pwede na binakbakan kahit ano. Ano ba yung bagay na binabang ito doon? Yung bruma. Babalik ka ngayon sa semantics. Ano yung bruma? Eatables. Allowed. Pagkain. Hindi nga alam ni Pastor Puentes yung allowed. Hindi nga alam niya yung bruma na isa ron ay allowed. So, nakikita ho natin yung kahalagahan, mga kapatid, ng pag-aaral ng konteksto. Ngayon, sa historical context, meron pa po tayong gagamitin dapat na mga extra-biblical. Ibig sabihin, kung wala sa Biblia, yung paglabag, kung babalikan natin yung Kapitulo 5 ng Juan, kung wala naman sa Bible mababasa na bawal magpagaling, dahil wala naman talaga. At bawal na pasanin yung higaan. Hindi naman yun katre talaga eh. Sapin lang yun, mga kapatid. Hindi yun kailangan pasanin sa balikat. Dahil manipis lang po na sapin yun. Madali nyo naman i-research yun eh. Ngayon, ano ang gagawin? Kung wala naman sa Biblia, siyempre, ang mga Hudyo, mga Parisiyo, may batayan din talaga. Pero basahin mo ang buong Biblia, walang sinasabi ang Panginoon, bawal magpagaling. At bawal buhatin yung higaan, hindi naman trabaho. Saan nila nakuha yon? Ngayon, kung wala sa Biblia, mag-aaral ngayon, magre-research. Ano ba yung mga pinagbabasihan ng mga Hudyo na mga aklat bukod sa Bible? Baka doon ho nila kinuha yon. Tama po kayo, mga kapatid. Doon kinuha ng mga Hudyo ang kanilang paniniwala sa mga aklat na hindi kasama sa Bible. Yan. Ngayon, sa ano natin mababasa po yan? Ito po ay mababasa natin sa chapter 7 ng Mishnah about Sabbath. Tingnan po ninyo dyan sa ibaba. Ay nandyan po yung word na carrying out from one domain to another. Mula sa taas, ang dami po dyang mga pagbabawal, mga kapatid. Subalit dito, yung kasalanang ipinaparatang nila sa Panginoon, iyong paglilipat ng isang bagay mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Alam nyo, puntahan nyo yung mga Hudyo, hanggang ngayon sa kultura nila, araw ng Sabat, yung panyo mo sa kaliwa, hindi mo pwedeng ilipat sa kanang bulsa. At hindi sila pwedeng magbuhat talaga ng kahit na magaang at ililipat mo sa isang lugar. Wala ho sa Bible yun. Nasa tradisyon po nila yon, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sabi ni Brother Efren de Misa, kahit ano, bawal. Bawal magpasan. Mali siya sa pagkatagni ng Jeremias. Ngayon, isa sa kanyang binanggit pa doon sa aming pagsasagutan, bawal daw maglakad araw ng Sabat. Di ba narinig po ninyo yon? Bawal maglakad. Kaya tinanong ko, sabi ko, anong ginagawa ng mga Hudyo pag Sabado? Parang tuod, parang gwardiya dyan sa monumento, sa Luneta, na kahit kinagat na ng langgam, hindi talaga gagalaw. Ganun ba yon? Tapos, 24 hours. Yun nga mga gwardiya dyan, nagpapalitan dahil hindi ka kinakaya yan ng maghapon eh. Kailangan magpalitan sila. Yung bang mga Hudyo, parang tuod, parang estatwa, bawal humakbang, ay naapilitan siya ngayon. Pwede niya maglakad. O di nawala na yung argument niya na bawal maglakad. Pwede palang maglakad. Pero sabi niya, sa loob lang ng bahay. Saan kaya niya nabasa? Na sa loob lang ng bahay. Kung ang nabasa ninyo ay huwag lalabas at nagkonklusyon sa loob lang ng bahay, hindi ho sapat yun, mga kapatid. Hindi ho sapat yun. Kasi ang kampamento, ang sanktuaryo, may mga tent ang mga Hudyo, mga Israelita, doon sila natutulog. Lalabas talaga yun
papunta sa sanktuaryo, papunta sa templo. So mali na naman. Mali na naman. Eh, sabi pa man din ni Brother Efren, tatawag ako ng masupalpal ba yun? Tawag niya? Matauhan. Matauhan si Johnson Amican. Ay, hindi naman ako ang natauhan eh. Marami dyan nanonood. Ay, natauhan. Eh, kung hanggang ngayon, di pa rin natatauhan si Brother Efren, eh, nasa kanya na yon. O ngayon, hindi umobra na bawal maglakad. Pumayag din uli sa loob lang. Ngayon, sa loob lang ba talaga pwedeng maglakad? O, tingnan natin ngayon, mga kapatid. Kasi kung matanong natin siya, babawiin na naman sigurado. O, ito, exegesis, mga kapatid. Exegesis. Sa aklat ng Gawa 1, talatang 12, sabi ho rito, nang magkagayon, ay nangagbalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olibo na malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat lakarin. Hindi ho nangangahulugan na naglakad sila buong araw ng Sabat. Bakit ba ginamit dito yung sukatan ng layo ng Jerusalem papunta sa bumalik sila sa Jerusalem mula sa bundok ng Olibo. Mula sa Mount Olive papuntang Jerusalem, ang agwat isang Sabat lakarin. Hindi nangangahulugan na buong maghapon ng araw ng Sabat sila naglakad. Ang tanong, bakit si Lucas ginamit niya ang salitang isang Sabat lakarin? Pupunta na naman tayo doon sa Book of Tradition. Bukod sa Mishnah, ay nabanggit din po sa tinatawag nilang Talmud, yung pong limit nila at mga sukat. O ito, basahin natin. Dinownload ko na pati yung picture. The Sonsino Babylonian Talmud. Ang paksaw dito ay Shabbat. Ito po ang nakasulat doon sa Book 3, mga kapatid. The Mishnah agrees with these figures. Ibig sabihin, hindi lang po sa Talmud, pati sa Mishnah, na hindi sila nagkokontrahan, for it defines the Sabbath limit as 2,000 cubit. It says, if a man who was permitted to do so went out beyond the Sabbath limit and was then told that the act which he intended to do had already been performed, he is entitled to move within 2,000 cubits in any direction. If he was within the Sabbath limit, he is regarded as if he had not gone out. All who go out to save life may return to their original places. Talmud, page 206. May limit lang na pwede silang lakarin. Sa araw ng Sabbath, pwedeng lumabas. Ay, hindi ho yan yung kanta ni Kim Cho. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Hindi ho kanta yun. Araw ng Sabat, mga kapatid. Pwede lumabas. Pero may limit. Gaano daw kalayo? Sabi dito, 2,000 cubit. O ito. 2,000 cubits, sabi rito, within 2,000 cubits in any direction. Kahit saan pumunta, basta't may sukat. Ayon yan sa Talmud. Wala na naman yan sa Bible, mga kapatid. Kinote lang ni Lucas ayon sa sukatan sa kultura ng mga Hudyo. Kinote lang nila para ilarawan yung layo ng distansya ng Mount Olive, papuntong Jerusalem. Gaano kalayo yung nilakad ho nila.
Ang ginamit na termino, isang Sabat lakarin. Kaya nga, nang isalin ito sa magandang balita Biblia, yung 1:12 ng Gawa, sabi, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol, buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Ay, kita nyo na. Wala na doon yung Sabat. Ginamit lang yon sa salin, inalis dito ng magandang balita Biblia para hindi malito. Kaya nga maraming nagtanong sa ano yung ibig sabihin ng 1:12, isang Sabat lakarin? O di naipaliwanag na rin natin ngayon. Ibig palang sabihin yun, ang layo, more or less, 1 kilometers. Ano ang maximum? 2,000 cubits, mga kapatid. Ang ayon sa Talmud na dapat hindi nila ilampas sa araw ng Sabat. Kaya nga, bilang pagsuhay, isang Baptist, si John Hill, sa kanyang komentary sa Acts chapter 1 verse 12, sabi rito, a man might go on the Sabbath without the city 2,000 cubits on every side. But if he went beyond 2,000 cubits, they beat him with the beating of rebels. O, kita mo na. Ito mayroon tayong kakampi. Si John Hill, na isang Baptist. So, pag lumampas, ay hindi na pwede. Para yan sa tradisyon ng mga Hodyo. Marami kasi ang nalilito dito, mga kapatid. Pag hindi nyo po pinag-aralan yung iba't ibang mga kategorya ng mga kautusan sa Old Testament, malilito kayo. Kaya nagko-conclude yung iba, wala ng Sabat kasi hindi na binabato hanggang mamatay. Pinagrarambol-rambol ninyo yung civil law, ceremonial law, at yung tinatawag po nating mga ceremonial law, civil law, at ito pong mga kultura na ginagawa po ng mga Hudyo sa kanilang kapanahunan. Mga tradisyon nila. Ngayon, maidadagdag ho natin dito na talagang bawal, hindi talaga bawal lumabas sa araw ng Sabat. Kay Brother Efred, bawal lumabas pwedeng maglakad sa loob. Naipit na kasi siya doon. Sabi niya, bawal maglakad. Hindi niya naisip na, tika nga, ano bang gagawin pag araw ng Sabat? Puro gapang-gapang na lang. Minsan kasi mga kapatid, dahil sa pagtutol natin sa isang bagay, hindi na natin nagagamit yung ating sentido común. Hindi na natin napapairal yung ating kapasidad para gamitin yung ating isip. Minsan, dahil na lang ho yan sa pagiging panatiko, na pagdidilim yung ating isip, mga kapatid. Huwag ganon. Binigyan tayo ng isip ng Panginoon para gamitin natin. Huwag ho natin gagawing bulag ang ating mga mata dahil sa ating paghanga sa kung sino man na inyong hinahangaan. Basta't makatuto lang. Pag tinanong nyo, nagugulat na lang O nga, no? Marami na tayong experience dyan, mga kapatid. Kaya ang tawag natin analysis. O, tingnan nyo. Hindi talaga bawal lumabas sa araw ng Sabat. Sa Mateo 12, 1 hanggang 2, ito ang mababasa natin. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mabukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Parisiyo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. O anong kinalaman dito sa paglakad sa araw ng Sabat at pagpapatunay natin, hindi talaga bawal maglakad sa araw ng Sabat? Naglalakad ang Panginoong Hesus, saan siya? Sa bukiran. Ibig sabihin, hindi nila sinadya doon na pumunta sa bukid araw ng Sabat. Madadaanan nila yon, papunta sa pupuntahan nila. Hindi nga lang nilagay ho dito kung anong sinagoga ang pupuntahan po nila.
Subalit naniniwala tayo dahil sa araw ng Sabat yon, may pupuntahan sila dahil nga sa Aklat ng Gawa, pag araw ng Sabat, ang mga Kristiyano pumupunta sa isang lugar, nagtitipon-tipon pag walang sinaguga. Yan ay mababasa po natin sa Gawa 16:13, mga kapatid. Ngayon, itong mga Parisiyo, naroon din. O eto, tingnan mo analysis ha. Kung talagang ang mga Parisiyo at mga Hudyong matatanda ay mahigpit sa pagpapatupad, kung tama si Brother Efren de Misa, ay di bawal din ang mga Parisiyong lumabas. Kung tama si Brother Efren de Misa na sa loob lang magpaikot-ikot. Eh bakit ang mga Hudyo naroon? Sa madaling salita, mali si Brother Efren na bawal lumabas. Yan na tuloy, naging bawal lumabas. Lalagyan na lang ng tuno eh. Oh. Kasi yung mga Parisiyo, lumabas. Eh, paano na makikita yung Panginoon at mga alagad na kumitil ng uhay? Hindi naman po pwede na doon nagtanim ng mga trigo sa loob ng tent nila. Kasi bawal daw, sabi ni Brother Efren eh. Pwede lang anya maglakad doon sa loob. Awal lumabas. Ay hindi, nakarating nga ng bukiran eh. Ang Panginoon, pati itong mga Eskriba at Parisiyo na mahigpit sa pagpapatupad, naroon din, lumabas din. O alam nga namang sasabihin, pagpapalusot na lang na, hindi, sa pagkakataong yon, lumabas lang ang mga Parisiyo para tingnan si Jesus. Teka muna, ano ba ang totoo? Mahigpit sila sa pagpapatupad? O hindi? Ang sagot siyempre mahigpit, kaya nga pinapulaan lang Panginoon eh. Mahigpit sila, ang kanilang basihan, hindi Biblia, kundi tradisyon, mga kapatid. Tradisyon ho iyon. Mga ginigilan ng mga taga-subaybay. So yun yun. Kaya ang mga alagad ay lumabas kasama ang mga Parisiyo. Kaya, mali si Brother Efren. Ay, sa susunod, Brother Efren, tumawag po ulit kayo. Pwede yun. Kahit ano, nilinawin natin. Di ba? Mahirap lang ho sa live dahil minsan sumasagot pa tayo sa sapawan, hindi makakaintindihan. At nakulang tayo sa oras, nag-overtime tayo, hindi natin nabigyan ng linaw. Kaya atin po itong binigyan ng pansin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, yung pong bigay-bawi na aral ng ang dating daan sa pamamagitan ng kanilang kaanib na si Brother Glenn Ruidas. Pero ang iba niyang pangalan ay Brother Efren de Misa. So yan ho, mga kapatid at mga ginigil ng mga taga-subaybay, yung mga bagay na dapat po natin bigyan ng linaw ho dito. Meron bang nagtanong? Si April de Misa may follow-up. Meron siya? Pinasa mo rito? Sige, may follow-up daw si Brother Efren. Basahin nyo ang Exodus 19:29. Tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain ng sa 2 araw. Matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan, huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ika-7 araw. Asan yun yung bawal maglakad at bawal lumabas? Tingnan po ninyo yung talata. Ang konteksto sa syntax, may kinalaman sa paghahanap ng makakain. Talaga namang Brother Efren, okay lang. Naiintindihan naman natin yan. Pag-aralan mo yung pag-aanalisa ng talata, yung, ang tawag dyan, syntax analysis. Ano yung pinag-uusapan? May kinalaman yan sa mga masutil na mga Israelita na araw ng Sabat, lumalabas at naghahanap ng makakain. Naghahanap ng mana, kaya sumulat si Moises
nang hatulan ang mga makitigas ang ulo. Eh, hindi nga nagpapaulan ang Panginoon sa buong chapter 16 ng Leviticus, nandyan yan. Pagdating ng araw ng paghahanda, dudublihin nila yung kanilang pupuluting mana. Kasi araw na Sabat, walang mahuhulog. Eh, ang makukulit, yung iba, hindi dinodoble. Kasi araw na Sabat, doon mamumulot. Eh, wala ngang namumulot. Kaya binanggit ito sa talatang ito na matira ang bawat isa sa inyong kinaroroonan. Diyan lang kayo kasi mayroon naman kayong napulot na eh. Abay, basahin nyo ninyo yung, ito, basahin, ituloy na nga lang natin ito, Brother Efren. Tingnan nyo ha, 30. Kaya, ang bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. At yaoy pinanganlan ng sangbahayan ng Israel na mana. Kita mo na, yung pagkain nila, kaya hindi na sila pinalalabas dahil mayroong pagkain na pinupulot nila. At kapares ng buto ng kulantro, maputi, at ang lasa niya ay kasing lasa ng manipis na tinapay na may pulot. Abay, masarap, 32. At sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Punuin ninyo ang isang umir ng mana na inyong ingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi upang kanilang makita ang pagkain na aking ipinakain sa inyo sa ilang nang kayo'y aking inlabas sa lupain ng Ehipto. At sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang palyok at sidlan mo ng isang umer na puno ng mana at ilagay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong lahi. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng patutuo upang ingatan. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na 40 taon hanggang sila'y dumating sa lupaing tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sila'y dumating sa mga hangganan sa lupain ng Kanaan. Kita mo na, yung pong pagbabawal na bawal lumabas para mamulot ng mana doon sa ilang. Kasi nang dumating na sila doon sa lupain na pagdadala sa kanilang Panginoon na wala ng mana, na nahuhulog, hindi po pwedeng i-apply pa rin nila yung bawal maglakad o lumabas sa araw ng Sabat. Lalo na, alam nyo kahit na nga dito, kung ang konteksto ay mamulot ng mana, bawal umalis sa kinaroroonan. Pero kung maghahandog at papunta sa sanktuaryo, hindi ho bawal yon. Kasi, meron pong paghahandog ng hayop sa araw ng Sabat. Yan ho ay mababasa po natin mga kapatid sa panahon ng kanilang paghahandog. Ito, basahin natin. Sa araw ng Sabat ay 2 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan at 2 ikasampung bahagi ng isang ipa ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis at ang handog na inumin. Ito ang handog na susunugin sa bawat Sabat. Bukod pa sa palaging handog na susunugin at ang inuming handog niyaon. Abay, naghahandog anong pag naghandog sa araw ng Sabat? Pagapang-gapang, paghahandog. So, nagbabanggaan ho yung argument ni Brother Efren, nag-follow up siya, lalo lang naman din siyang nabaon ho dito. Kasi hindi niya naiintindihan yung konteksto. Basahin mo yung Exodus 16 sa buong talatang yan, ay nandyan yung instruction. Ito, babasahin natin. Ito, nalinaw na ho natin, may paghahandog araw ng Sabat. Di may pwedeng gawin. Ano yung maghahandog na yun? Para sa kasalanan. Yan yung sinasabi ng Panginoon na ang mga saserdote, nilalapastangan nilang araw ng Sabat. Termino lang ho yun, ayon sa pagkaintindi ng mga Pariseo at Eskriba. Pero actually, hindi yun kasalanan.
Kasi batas ng Panginoon yon. Araw-araw may paghahandog sa umaga at sa gabi at sa hapon. Kahit Sabat may paghahandog yan. Kaya nga yung sinasabing bawal magpaningas, paano ka makapaghandog kung walang apoy? Kaya dapat talaga konteksto ang ating pong pinagbabatayan. O ngayon, ito pong sinasabi po rito sa 16 ng Exodus na sabi nyo, nang magkagayo sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Tingnan nyo ha. Magiging subukan ito ng Panginoon. Binigyan sila ng pagkain mula sa langit. Ang gagawin lang nila, lalabas sila at pupulutin yon araw-araw ang bahagi na yon. Pero sa araw-araw na yon, hindi kasama ang Sabat. Pakinggan nyo, 5. At mangyayari na sa ika-6 na araw, na sila'y maghahanda ng kanilang dala ng ibayo ng kanilang pinulot sa araw-araw. So, ibig sabihin, yung sa talatang 5, pag ika-6 na araw, kasi ika-7 Sabat na, ay maghahanda ng kanilang dala na ibayo. Ibig sabihin, sa English, and it shall be twice as much as they gather daily. Times 2. Bakit? Sinabi ng talatang 6 at sinabi ni Moises at ni Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, sa kinahapunan ay inyong malalaman na ang Panginoon ay siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. At sa kinaumagahan ay inyo ngang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pag-uupasala laban sa Panginoon at ano kami na inyo kaming inuupasala. At sinabi ni Moises, ito'y mangyayari pagbibigay ng Panginoon sa inyo sa kinahapunan ng karne ng makakain at ng kinaumagahan ng pagkain na makabubusog sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga pag-uupasala na inyong inuupasala laban sa Kanya. At ano kami? Ang inyong mga pag-upasala ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon. Ito mga ano doon, mga paalala ni Moises sa bayan. At sinabi ni Moises kay Aaron, sabihin mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, lumapit kayo sa harap ng Panginoon sapagkat Kanyang narinig ay inyong mga pag-upasala. At nangyari, pagkasalita ni Aaron sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sila'y tumingin sa dakong ilang at narito ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa ulap. O, di ba ang ganda? At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel, salitain mo sa kanila na inyong sasabihin sa kinahapunan ay kakain kayo ng karni at sa kinaumagahan ay magpapakabusog kayo ng tinapay at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ibig sabihin, binigay talaga ng Panginoon lahat. Nagreklamo sila sa mana, puro na, nasasawa na siguro, nag-request ng karni. O, hindi binigyan, mga pugo, mga kapatid. At nangyari sa kinahaponan na ang mga pugo ay nagsiahon at tinakpan ang kampamento at sa kinaumagahan ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog. Ito naman yung mana. At nang paitaas na ang hamog na nalalatag na, narito sa balat ng ilang ay may munting bagay na mabilog at munti na gaya ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Yan ho yung mana. So, pag binasa ho ninyo yan, ay sa 16, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kain. Ibig sabihin, araw-araw, sakto lang ang pupulutin. Isang umer sa bawat ulo ayon sa bilang ng kanyang mga tao. Ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tulda. Ibig sabihin, kung ilan kayo sa tulda, kukuha kayo mamumulot ng sakto lang sa buong maghapon. 17, at gayon ginawa ng mga anak ni Israel at may namulot ng marami at may kaunti. O di may matigas talagang ulo. Sabing sakto lang eh. Hindi sinakto. Ang iba, dinamihan. Yung iba naman, inuntian. Sutil talaga eh. Sabi ng hindi pwedeng lumabas eh. Bawal pa rin daw. O ito. 18, at nang timbangin sa umer ang namulot ng marami ay walang higit at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kain. Ayan, isakto. At si Moises
At sinabi ni Moises sa kanila, huwag matira niyaon ang sinuman hanggang sa umaga. Gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa umaga at inuod at bumaho at nag-init sa kanila si Moises. Sabi ng saktuhin lang kainin lang lahat kasi yun ang utos ay nagtira, inuod. 21, at sila ay namulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanilang kain, at pagkang araw ay umiinit na, ay natutunaw. At nangyari na ng ika-6 na araw, ay namulot sila ng pagkain na ibayo ang dami. 2 umer sa ibayo ang dami, 2 umer sa bawat isa, sa lahat ng puno sa kapisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moises. O yan. At kanilang sinabi sa kanila, ito ang salita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan. Banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin at lutuin ninyo ang ilutuin. At lahat ng lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang kinabukasan. Ang order doon sa mana na dapat nilang i-prepare kasi iniluluto nila uli yung iba Gumagawa sila ng sariling putahe. So umaga pa lang, lutuin na. Pagka Biyernes, pagka-araw na paghahanda, ang itinirelak kinabukasan, di inuud. Pero pag hindi yan, Sabat kinabukasan, ang itinila niya, inuud. Kita mo yung pagpapahalaga ng Panginoon. O ito, 24. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, gaya ng iniutos ni Moises, at hindi bumaho ni nagkaroon ng anumang uod. At sinabi ni Moises, kanin ninyo yan ngayon, sapagat ngayon Sabat na ipinapangilin sa Panginoon. Ngayon, hindi kayo makakasumpong sa parang. Yun ang dahilan kung bakit hindi na kailangan lumabas. Walang mapupulot na makakain. 6 na araw na inyong pupulutin, datapot sa ika-7 araw ay Sabat, hindi magkakaroon. At nangyari na sa ika-7 araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasumpungan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan nyo ganapin ang aking mga utos at ang aking kautusan? Tapos dito na dinugtong ni Brother Efren yung 29 na hindi naman niya naintindihan yung buong konteksto. So naintindihan natin, Brother Efren, ang konteksto niyan, may order na Mamumulot ka na, ba't ka palalabas? Ang gagawin mo roon. Diba? So yan yung context. May follow up ba ulit siya? Wala na. O yung follow up ka, Brother Efren, para masaya.